Bawat taon, libo-libong Pilipina ang umaalis ng bansa para magtrabaho bilang domestic helper sa Malaysia. Bitbit ang pangarap, bitbit ang pag-asa, at bitbit ang sakripisyo. Pero sa likod ng sakripisyong ito, may isang tanong na dapat malinaw. Magkano ba talaga ang tamang sahod? Sa loob ng mahabang panahon, ang minimum wage standard para sa Filipino domestic workers ay US$400. At ang US$400 na ito ay katumbas ng 1,800 Malaysian ringgit. Uulitin natin para malinaw sa lahat. 400 United States dollars, equivalent na 1,800 earn. Ito ang dating base rate. Ngunit ngayon, may opisyal na pagbabago. Sa ilalim ng bagong advisory, itinaas ang minimum wage standard sa US$500. At ang napagkasundo ang equivalent nito sa Malaysia ay 2,100 Malaysian ringgit. Uulitin natin. 500 United States dollars, equivalent to 2,100 earn. Hindi ito simpleng conversion base sa araw-araw na palitan ng pera. Ito ay opisyal na equivalent rate para sa implementasyon ng bagong minimum wage. Ibig sabihin, kung dati ang kontrata ay nakabase sa 1,800 earn, iyon ay nakaangkla sa 400 United States dollars. Ngayon, ang bagong standard na 2,100 earn, nakabase na sa 500 United States dollars. Ngayon, pag-usapan natin ang timing. May tinatawag na transition period. Simula October 22, nagsimula ang adjustment period na tatagal hanggang April 22, 2026. Sa loob ng 6 na buwan na ito, ina-adjust ang implementasyon ng bagong wage standard. At pagdating ng April 22, 2026, magiging mandatory na ang 500 United States dollars minimum wage. Ibig sabihin, pagkatapos ng petsang iyon, ang equivalent na 2,100 earn na ang dapat na minimum basic salary. Hindi na 1,800 earn. Hindi na dapat mas mababa pa rito. Ngayon, bakit may nakikita tayong mas mataas pa sa 2,100 earn? Dahil ito ay depende sa rest day arrangement. Narito ang breakdown. Kung walang rest day, maaaring umabot ng 2,424 na earn. Kung isang rest day per month, nasa 2,343 earn. Kung 2 rest days per month, nasa 2,262 earn. Kung 3 rest days per month, nasa 2,181 earn. At kung may first rest day per week, ang basic salary ay 2,100 earn. Mas kaunti ang rest day, mas mataas ang bayad. Pero tandaan, may halaga ang pahinga. At ang rest day ay karapatan, hindi luho. Ngayon, para sa mga first-timer na nagbabalak mag-apply, ito ang dapat ninyong tandaan. Una, alamin kung ang kontrata ninyo ay nakabase pa sa lumang rate na 1,800 earn o sa bagong 2,100 earn. Pangalawa, tingnan kung kailan ang deployment ninyo. Kung ito ay lalagpas ng April 22, 2026, dapat malinaw na nakabase na sa 500 United States dollars o 2,100 earn ang basic salary. Pangatlo, intindihin ang rest day policy at paano ito binabayaran. At pang-apat, siguraduhing legal at rehistradong agency ang inyong dinaanan. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng sahod. Kasama rin sa advisory ang taunang medical check-up para sa kalusugan ng domestic workers. At ang pagpapatupad ng Know Your Employer protocol para malinaw kung sino ang employer bago pa man umalis ng bansa.
Ito ay hakbang para protektahan ang karapatan, dignidad, at kapakanan ng Filipino domestic workers. Ang domestic work ay marangal na trabaho. Hindi ito maliit, at hindi dapat ito minamaliit sa sahod. Kaya ngayon, malinaw na. Dating rate, 400 United States dollars katumbas 1,800 earn. Bagong rate, 500 United States dollars katumbas 2,100 earn. May transition period hanggang April 22, 2026. At pagkatapos nito, mandatory na ang bagong minimum wage standard. Ito ang impormasyon na dapat alam ng bawat nagbabalak magtrabaho sa Malaysia bilang domestic helper. Maging maalam, maging mapanuri, at huwag pumirma ng kontrata na hindi malinaw. Dahil ang sakripisyo ng isang OFW ay dapat may tamang halaga.